It is important to decide to be happy in the Lord. And today, be happy in the Lord. Maraming mga dahilan para tayo mamroblema, malungkot, pero lalo ka lang lulungkot pag nagdagdag ka pa ng pag-aalala. Happiness is a decision. And because God is God and God is in control, we can decide to be happy, even though there are many reasons and temptations to be sad. Acts 10:14 to 15, Peter said, Lord, I can't do that. I've never eaten anything that is unclean and not fit to eat. The voice spoke to him again. When God says that something can be used for food, don't say it isn't fit to eat. Ang eksena ay nang si Pedro ay pinapakain ng Panginoon ng mga bagay na hindi kinakain ng mga Israelita dahil ito'y tinuturing nilang marumi. At sinabi ng Diyos, huwag mong matawag-tawag na marumi, ang ngayon ay ipinapakain ko sa iyo, therefore sinasabi ko sa iyo, malinis yan. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan, blessed among widows. Pinagpala sa lahat ng mga balo. Isang napakahalagang kwento na kapupulutan ng mayamang aral. Salamat Panginoon dahil kami pinagsama-sama mo upang magdiwang ng iyong kabutihan, upang ipagdiwang namin ang isang buhay na naman, isang araw na idinagdag niyo sa amin. Turuan niyo kami na pahalagahan ang araw na ito. Huwag itong baliwalain, punuin ng reklamo at lungkot, kundi ito ipagdiwang at ipagsaya. At ngayon, dalangin namin, kausapin niyo po kami ng isang simpleng mensahe, mensaheng makapagpapatibay na aming pananalig at makapagpapasaya sa aming buhay. Lead us, teach us, be our preacher. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, our friend, we pray with thanksgiving. Unang Hari, 17, 1 hanggang 15. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat di ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka dito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis ng Karit, at may inutusan ako mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina
sa loob ng maraming araw. Isang kagilagilalas na kwento na patuloy pa rin at maaaring maganap sa buhay natin ngayon. Isa-isahin natin at pulutan ng mga aral na maia-apply sa buhay natin ngayon. 1 Kings 17, 8-9. The Lord told Elijah, "Go to the town of Zarephath in Sidon and live there. I've told the widow in the town to give you food." Nabasa na natin ang unang kabanata ng kasaysayang ito. Si Elijah ay pinaalis ng Diyos doon sa kabayanan sapagkat ilang taon nang hindi umulan. Walang ani, walang pagkain, walang tubig. Namamatay ang tao sa gutom. At sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka doon sa batis ng karit, sa isang liblib na puhok. Yun ang iinumin mong tubig at may mga inutusan ako mga uwak na magdadala sa iyo ng pagkain. Alam niyo ang mga uwak, paano sila nagkakaroon ng pagkain? Bigla-bigla na lang silang lumulusob sa mga pagkain, mga nakahain ng mga pindang, ng mga daing, mga pagkain ng mga tao, ninanakaw nila actually. Kaya mga uwak ay considered na unclean bird. Hindi kailanman kakainin ng mga Israelita ang anumang bagay na may kinalaman sa mga uwak, lalo't mga uwak ang nagdala. Pero sabi ng Diyos kay Elias, may mga inutusan akong uwak na araw-araw dadalhan ka ng pagkain. So God blessed Elijah through unclean birds. God now would bless Elijah through a foreigner, a non-Jew, and a widow at that. Dalawang panggagalingan ng pagpapala ng Diyos na sa karaniwang pag-iisip ay hindi aasahan na pwedeng gamitin ng Diyos at hindi tatanggapan ng mga relihiyosong Israelita dahil mga unclean o kaya ay foreigner, tapos balo pa. Na pagka sinabing balo nung unang panahon, 99% ibig sabihin mahirap. Kasi bihira namang balo ang merong kayamanang minamana o kaya ay may sariling negosyo o hanap buhay. Kaya pag sinabing balo, karamihan din gutom, mahirap, salat sa mga pangangailangan. Dalawang pagmumulan ng pagpapala na sa karaniwang pag-iisip ay hindi gagamitin ng Diyos sa tingin ng mga relihiyoso. Pero Diyos mismo ang nagsasabi, meron naman akong bagong supplier para sa iyo, isang mahirap na balo. 1 Kings 17, 10-11. When Elijah came near the town gate of Zarephath, he saw a widow gathering sticks for a fire. "Would you please bring me a cup of water?" he asked. As she left to get it, he asked, "Would you also please give me a piece of bread?" Namumulot ang mga tuyong kahoy ang babaeng ito upang gawing panggatong, fuel para siya gumawa ng apoy at makapagluto ng last meal nilang mag-ina. So may imagine natin sigurong tuyong-tuyo ang kanyang balat, nakakapit na sa buto ang kanyang balat dahil wala na siyang taba at wala siyang laman. At ngayon ay para siyang kalansay na namumulot ng mga tuyong kahoy sa isang kalansay na landscape dahil walang buhay na halaman. Nakakalungkot. At lumapit sa kanya, propeta, at sinabi, "Bigyan mo nga ako ng tubig." At sa kabila ng lahat, nakulang na nga ang tubig, buong puso namang tumalima ang babaeng ito. Papapunta na siya sa kanyang tahanan para kumuha ng tubig. Nang biglang sabi nitong si Elijah, siya nga pala, pakidagdagan mo na rin ang tinapay, ha? Water? O sige, bibigyan na nga, pero bread during a grave drought? It seemed to be a very tall order. Parang imposible, una na ibigay, at mas imposible naman itong mama na to, ang lakas ng loob humingi ng ganitong bagay. Pero alam na natin na inutusan ng Diyos ang babaeng ito. Hindi natin alam kung paano niya nalaman ang utos ng Diyos. Maaaring siya kinausap o maaaring unconsciously nakalagay sa kanyang isip na talagang magbigay sa araw na yon o maging mapagbigay. Kaya yung pagbibigay ko minsan, ang nag-uudyok talaga sa atin Diyos, huwag nating pigilin. Pero huwag lang tayong papauto sa mga nanggagamit at mga abusado. Kailangan din, marunong ka. 1 Kings 17:12. The widow answered, "In the name of the living Lord, your God,
I swear that I don't have any bread. All I have is a handful of flour and a little olive oil. I'm on my way home now with these few sticks to cook what I have for my son and me. After that, we will starve to death. Sabi niya, isinusumpa ko sa ngalan ng Diyos mo, sa ngalan ng inyong Diyos, wala akong tinapay. Yes, meron akong konting harina, konting patak ng langis, at ngayon meron ako pang gatong, gagawa ko ng apoy, magbe-bake ako ng konting-konting tinapay, at pagkakain namin yung hihiga na kami mag-ina, at aantayin na lang namin ang kamatayan. Ganun kalala ang sitwasyon. It was grim and heartbreaking. Pero sabi ng widow, your God. The widow was not fully aware that she also believed in this God. Na nung siya ay tinutusan ng Diyos na pakainin ng propeta, siya naman ay sumangayon. Kaya bibigyan nga niya kung anong meron siya, tubig nga ibibigay niya eh. Wala lang nga talagang reading tinapay, pero inamin niya, meron naman siyang konting harina. Alam niyo po ba na maraming mananampalataya na hindi nila alam na mananampalataya sila? Kasi maaaring iba yung religious background nila, iba yung nilakihan nila na environment. Pero yes, nananalig sila sa buhay na Diyos sa langit na sinasamba ng mga Israelita, pero hindi sila lang ang nakakakilala o sumasamba, bagamat meron silang conscious knowledge of this God. Hindi exclusive sa kanila ang pananalig na ito dahil maging sa Biblia, napakaraming patunay na maraming hindi Israelita ang nananalig sa Diyos. Bagamat hindi articulated, hindi ganong linaw ang kanilang mga doktrina, but in effect, in practice, they are believers. Like this woman. 1 Kings 17:13-14, Elijah said, everything will be fine. Do what you have said, magluto ka ng balak mong gawin, go home and fix something for you and your son, but first, please make me a small piece of bread and bring it to me. Hindi natin alam kung si Elijah ay diabetic, bumababa na ang kanyang sugar levels, kailangan siyang unahin. Kaya sa mga kainan, merong lane dapat ang senior citizens, hindi lang dahil mahina na sila at may matanda na sila, marami sa kanila diabetic na rin. At alam niyo ng mga diabetic, pag nagutom, kailangan pakainin agad dyan. Bumababa ang blood sugar. Well, we don't know if that's the case of the prophet. Pero sabi niya, sige, gawin mo yung balak mo magluto para sa inyong dalawa. Pero pakiuna mo na ako. Magluto ka muna ng kapiraso, dalhin mo sa akin, at pakainin mo ako. Verse 14, the Lord God of Israel has promised that your jar of flour won't run out and your bottle of oil won't dry up before He sends rain for the crops. Sabi niya, tama ka, magluto ka, pero unahin mo ako. Maaaring ang uunahin niyang lutuin, eh yun na yung lahat-lahat ng harina niya. Wala nang matitira sa pangalawang luto. Pero sabi ng propeta, pag ginawa mo yan, hindi mauubusan ng laman ang iyong banga. Tuwing dudukwang ka at titingnan mo ang loob, meron ka uling maluluto, kaya sige na, ipagluto mo na ako. Siguro ngayon, sa mga young people, pag sinabi mo yan, ang sagot nila sa iyo, uunahin talaga kita. Huling-huling supply na nga ito. 1 Kings 17:15, the widow went home and did exactly what Elijah had told her. Sabi sa inyo, mananampalataya ang babaeng ito hindi lang niya alam. She had great faith. She was a believer, better than most people, na yung pananalig nila ay nakadoktrina, nakakwadro, nakasulat, nakadikit sa refrigerator, pero hindi naman ginagawa sa totoong buhay. Ang mga paniniwala nila ay malinaw na malinaw, ipinaglalaban, ipinagtatalo, nakikipagdigma sila at nakikipagdebate, pero sa totoong buhay, hindi naman sinusunod. Ang babaeng ito, hindi malinaw sa kanyang pananalig, hindi niya nga alam, mananalig pala siya Pero sa totoong buhay, she practices that faith. And at least, what she had was kindness. And kindness is high religion. May bubuti pa bang relihiyon sa pagiging mabait? Sa pagiging mabuti? Aanin mo ang relihiyon kung di ka naman mabait at mabuti.
So ang babae ay sumunod. At sabi ng Bible, she and Elijah and her family had enough food for a long time. Dahil sinunod niya ang utos sa kanya ng Diyos, sinunod niya ang sabi ng alagad ng Diyos, she practiced that faith which was not articulated by doctrine, but nevertheless was articulated by her deeds, and you will know a tree by its fruits, sabi ni Jesus. Matapos siyang magluto para sa propeta, ang bango nun, alam niyo yung bagong bake na tinapay, at ang mga Israelita noon, magpapainit sila ng bato, lalagyan nila ng gatong yung ilalim ng bato, iinit yung bato, mainit na mainit, doon nila ipapatong yung harina na may konting langis. At kung may supply, baka may itlog pa yun na isinama, pero ngayon, langis lang talaga at konting oil at harina, ang bango nun, lalo sa taong gutom, pero tiniis nilang mag-ina ang gutom nila, ibinigay muna nila sa propeta. And lo and behold, natingnan niya uli ang kanyang banga, may bago na namang harina doon, nag-bake siya, at araw-araw, sa tinagal-tagal ng panahon, bago umulan at tumubo uli ang mga halaman at makarecover ang ekonomiya, yun ang naging pagkain nila. Kung ipinagkait niya, kung nakinig siya sa word, at naging selfish siya, meron siguro silang nakaing last meal, pero yes, last na talaga. So she was blessed among so many widows. Maraming aral, at natitiyak ko ngayon pa lang na process na ng marami sa ating kanong aral sa ating personal na buhay. Pero dagdagan pa natin. More blessings could await those who help God's chosen servants. That's what the story says. Mark 9:41, sabi ni Jesus, anyone who gives you a cup of water in my name, just because you belong to me, will surely be rewarded. Sino man daw na mag-aabot kahit man lang isang basong tubig sa kanyang mga alagad, dahil mga alagad sila, dahil naglilingkod sila sa Diyos, dahil instrumento sila ng Diyos, tiyak na magagantimpalaan. Ang babaeng ito, hindi lang tubig, pati yung huling tinapay, ibinigay pa niya. Kaya kutakot-takot na tinapay ang naging kapalit. Isang aral is that more blessings could await those who help others, even though they themselves are also needy. Ang pagbibigay sa kapwa sa panahon ng sagana ay maganda. Pero hindi ka hanga-hanga kasi sagana naman eh. Pero ang pagbibigay sa kapwa sa panahon ng pangangailangan, ng kagipitan, ng kasalatan, dakilang pananalig. Pananalig sa ano? Pananalig kanino? Pananalig sa Diyos. Na pag gumagawa ka ng mabuti, kahit sa panahong nangangailangan ka, nakikita yun ng Diyos, at Diyos ang siya magpapalit ng iyong mga ibinibigay, Diyos ang siya magbibigay naman sa iyo. Because you cannot give what you never received at first. Ano man ang ating ibinibigay ay natanggap na muna natin mula sa Diyos. Kasi kung hindi ka binigyan ng Diyos, anong ibibigay mo? You were born into the world with nothing. And you will go out of this world with nothing. Wala namang ipinanganak na may dala ng ari-arian, kayamanan, etc. Kaya kung meron man tayong ipapamigay, yun ay dahil lang nakatanggap na muna tayo. Kaya napakamali na hindi magbigay. Kasi ikaw nabubuhay dahil lang tumatanggap ka sa Diyos. Gumagamit ang Diyos sa mga instrumento, pero lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Paano mo ngayon haharangan yung daan ng pagpunta sa iyo ng biyaya sa pamamagitan ng pagharang doon sa daan na papalabas mula sa iyo at patungo sa iba? Iisang daan yon. The same way that God uses to give you is the same way that you will use to give to others. When you close that road so that you won't have to give to others, you also close the same road that God uses to give to you. Pag naging maramot ka sa kapwa, pinipilit mo ang Diyos na maging maramot din sa iyo. Kasi ang sabi ni Jesus, give and it shall be given to you.
Magbigay ka at ibibigay din sa iyo. Sa katunayan, dahil ibinigay na sa iyo, kaya magbigay ka. Kung sobra ka magpapakatalino, magpapaka-wise, magpapaka-selfish, you will survive for a few days, but beyond that, no more. Kaya ang tunay na matalino, mapagbigay. E paano po kung hindi ka lang matalino at maka-Diyos ka pa, di lalo ka mapagbigay? Hindi matalino yung maramot. Akala ng iba, katalinuhan yun, be wise. No. Pwede mo ba naman bawisan ng Diyos? Siya na nakaabang, naghihintay, nanonood sa lahat ng ating ginagawa. Pwede mo bang mailihim sa Kanya na ang damot-damot mo? Because in the same way you give, it shall be given to you. Alam ng mga taong generous kung gaano ka-generous ang Diyos. Ang mga kuripot, hindi nila mararamdaman yung generous giving ng Diyos. Kasi kuripot din ang pagbibigay sa kanila. Hindi ba kayo nakakahalata? Yung mga kuripot, yung mga hindi mapagbigay, yung mga mararamot, habang buhay nagtitipid. Habang buhay, tuos ng tuos. Habang buhay, kwenta ng kwenta. Habang buhay, tiis ng tiis. Eh kasi yun ang style nila. Pag tinitiis mo ang iyong kapwa, ay titiisin ka rin ng langit. Pag binemenos, nililiitan, kinokontian mo ang bigay sa iba, edi konti rin ang dating ng blessing sa iyo, kaya ka tipid ng tipid. Sasabihin ng iba, alam mo, kaya ako nabuhay ng matagal, katitipid ko. Hindi nila naiintindihan, kaya ang tagal mong tipid lang ng tipid, kasi kuripot ka. Imposible ba sa Diyos? Nagbuhusan ka ng pagpapala pag gusto niya? Sino makakapigil sa Diyos kung gusto kanyang palangoyin sa pera? At sino naman ang makakapigil sa Kanya kung ayaw Kanyang bigyan? Alam niyo kung sino ang makakapag-udyok sa Diyos at makakapigil sa Diyos? Tayo rin. Because in the same way you give, you receive. What you do to others, they do unto you, and God does to you. Ang tunay na matalino, mapagbigay. Kasi ang pagbibigay ay pagtatanim. At ang pagtatanim ay pag-ani. Hindi man yung binigyan mong eksaktong tao ang anihan mo, aanit-aani ka sa iba. Kasi si Jesus ang may sabi, what you plant, you harvest. Pero ang pinagkakait, ipinagdadamot mo sa iba, ipagkakait at ipagdadamot din sa iyo ng langit. Kaya maging mapagbigay dahil matalino, at lalo naman kung dahil maka-Diyos. More blessings could await those who believe that God will provide. Alam niyo yung karamutan, ibig sabihin nun, hindi ka masyadong naniniwala that God can provide for your needs. Therefore, you have to be very wise, you have to be very selfish, sometimes you have to be very greedy, that you can cheat and steal from others dahil hindi ka naman bibigyan ng Diyos kung hindi ka magnanakaw. Hindi ka papakainin ng Diyos kung hindi ka magiging makasarili. Yun ang sinasabi ng mararamot. Kaya hindi nakakatuwa sa Diyos yun. Of course, hindi naman ibig sabihin na kung maka-Diyos ka, bulagsak ka na. Tapon ka na lang ng tapon, bigay ka na lang ng bigay kahit sa hindi dapat bigyan. But do not let needs and famines scare you. Do not let needs and famines take away your humanity and kindness away. Yes, merong panahon ng taggutom, pero Diyos pa rin ang Diyos sa panahon na yon. Yes, may panahon na wala kang kita, wala kang trabaho, wala kang negosyo. Yes, may panahon na lugi ka. Yes, may panahon na salat at kulang na kulang ka. Pero ang Diyos ay nakaupo pa rin sa kanyang trono at siya pa rin ang Diyos. Ang mahalaga sa mga panahon na ganito, manatiling tapat, manatiling nananalig, at manatiling mabait. Hindi sapat na dahilan ng ating mga kasalatan at pangangailangan para tayo maging maramot at masama sa kapwa. Ang tunay na nananalig, you will be good in spite of needs, in spite of wants, in spite of poverty. Hindi ka bayanihan sa mayaman na magbigay kasi hindi naman niya babawasan ang pagkain sa plato niya. Bagamat kabutihan yon. Pero kabayanihan, sa taong kokonti na yung pagkain niya, sasaluhan pa niya ang iba. Sa palagay nyo, hindi yun nakukwenta ng Diyos?
Hindi yun nakikita ng Diyos. Kaya ang karukhaan, ang pangangailangan, ang paghihirap ay napakalaking tukso. Akala ng iba, ang tukso lang isang babaeng nakabikini na nakaupo sa malaking plato. O isang gwapong lalaking nakatrunks at kikindat-kindat sa'yo. Laging yun lang ang tukso. No! Ang kahirapan ay kasalatan ay napakalaking tukso na maging maramot. Na maging makasarili. Tukso rin yun. At yung pagyaman, malaki rin tukso. Kasi yung yumayaman, lalong gustong yumaman. Kaya napapansin nyo, mas yumayaman, marami, mas kumukuripot pa. Kasi tuwang-tuwa siyang dumadami yung iniipon niya, nagiging Diyos na niya yon. Tukso rin yon. Maraming tukso. Pero kung nakafocus ka sa Diyos, hindi ka malilito ng ganito mga bagay. So this widow was really a believer, though she was not an Israelite. But she was better than all of those Israelites at the time because she was the only widow blessed by God during that famine. Not one widow in Israel was blessed. So be discerning, yes, be good, but be discerning even in dispensing kindness. Hindi ibig sabihin ng kabaitan ay kawalan ng talino. Alam niyo naman, sabi nila, kapatid ng kabaitan ang kablangkan. Madalas talaga nakakalito yung dalawang yon, kung mabait ka ba o blank. Pero ang tunay na makadiyos, mabait pero matalino. Be discerning in dispensing kindness, especially to religious opportunists. Marami mga oportunistang relihiyoso gagamitin ang verse na ito para katasan ng mga widows, katasan ng mga mahihirap, makuha ang mga pera nila, mapunta sa isang bundat na bundat, busog na busog, at ang yaman-yaman ng mga relihiyosong leaders. So matalino ka rin, and be discerning, especially in entrusting scarce resources to others. Konti na nga yung resources mo, yes, nagbigay yung babae, pero hindi kahit kanino na lang, ibinigay naman niya dun sa propeta na sinabi ng Diyos ay bigyan niya. Matthew 10:16, sabi ni Jesus, be as wise as snakes and as innocent as doves. So kailangan wise ka kung mananampalataya ka, hindi ka blank. Hindi ko mo mananampalataya ka, blank ka na. Dapat matalino ka. Kailangan nag-iisip ka. Hindi ka basta bigay ng bigay. Pinag-iisipan, ipinapanalangin. Pero ayon sa udyok ng Espiritong Banal, we become generous. Belief in God is not limited to those with religious awareness. Nakita niyo yon? Wala namang masyadong sinabing religious awareness ang babaeng ito. Pero ang pananalig niya, platinum. Kasi nakikita sa gawa. Ang tunay na pananalig ay nakikita sa gawa, hindi sa salita, hindi sa doktrina, hindi sa laki o version ng Biblia na hawak mo, kundi sa gawa. Kaya maraming mga tao hindi relihiyoso sa biglang tingin, pero mas spiritual pa kaysa sa mga relihiyoso dahil sa gawa. By their deeds you will know them, sabi sa Bible. By their fruits you will know them if they are children of God. And apparently, very clearly in this story at least, and in many more other stories, God's blessing is not limited to Israel or to Israelites. God's blessing is not limited to certain persons or groups of persons. Walang limitasyon kung sino ang pwedeng pagpalain ng Diyos. Hindi garantisado na pag relihiyoso ka, blessed ka na. At meron naman mga hindi relihiyoso na be-bless. Luke 4:25-28, sabi mismo ni Jesus, isa sa mga konting kwento sa Old Testament na kinote ni Jesus, once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years. And people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath near the city of Sidon. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry. Nangangaral si Jesus sa loob ng bahay dalanginan nang inungkat niya ang kwento ng babaeng ito. Sabi niya, alam niyo noong unang panahon, 3 kalahating taong walang ulan,
Anong klaseng El Nino yan? Ang tagal. Drought. Pag may drought, walang tubig. Pag walang tubig, walang halaman. Pag walang halaman, walang kakainin ng sino man. 3.5 years. Kung may itinago ka man, ubus na dahil 3.5 years. Sabi niya, wala ni isang babaeng balo sa Israel na pinagpala at pinili ang Diyos, kundi ang babaeng ito na taga Sidon, meaning Gentile, hindi Israelite. Sabi ganoon, siya lang ang pinagpala ng Diyos. Nagalit ang mga banal at relihiyosong Israelita na nakikinig noon sa sermon ni Jesus. Bakit sila nagalit? Because the Jews had always thought of and considered themselves as special and favored. Sobra na nilang napapaniwala ang kanilang mga sarili na napaka-special nila sa Diyos, sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang anak ng Diyos, sila lang ang itinangi ng Diyos. At yan ay binasag ni Jesus sa napakaraming pagkakataon. Ipinamukha niya sa mga Israelita, you are not as special as you think. At sabi ni John the Baptist, kahit ang mga batong ito, pwedeng gawin ng Diyos na tagasamba sa Kanya kung kayo mga Israelita hindi sumasamba. Sobra kasi naging ethnocentric ang mga Israelites. Sobrang yumabang sila. Sila lang ang blessed. At sabi ni Jesus, alam niyo ba? 3.5 years, not one widow in Israel was blessed, but this outsider was blessed. Because God blesses whom He likes to bless. Hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos na yung gusto mo lang i-bless niya, ang i-bless niya. The Lord told Moses that He has pity and mercy on anyone He wants to. Kung sino man ang maibigan ng Diyos sa kaawaan, tulungan, sino ang makakapigil sa Kanya. So God can bless you because maganda yon, na pagpapala ka dahil bagay ka, karapat-dapat ka, marami kang ginagawang mabuti, religyoso ka, etc. But God can bless you in spite of. Yes, pwede kang pagpalain ng Diyos dahil bagay ka, at pwede kang pagpalain ng Diyos kahit di ka bagay pagpalain, lalo sa tingin ng iba. God can bless you anyhow, anyway. Ganun kahiwaga ang Diyos. At kahit nagugutom ang buong bayan, God can bless you if God likes to bless you. Kahit huling harina mo na yon, pwede niyang dagdagan kung gusto niya. Luke 1:37, nothing is impossible for God. Walang imposible. Kaya pagka meron tayong mga suliranin, meron tayong mga pangangailangan, huwag kayo dun tumitig. Ang titigan nyo yung Diyos na kayang lutasin ng ating mga suliranin. Pag meron kang pangangailangan, ang titigan mo yung Diyos na kayang magbigay. Pag may kinakatakutan ka, ang Diyos ang tingnan mo na siyang nagbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa iyong kinakatakutan. Sa oras na ang tingnan mo dilim, nalilimutan mong may liwanag. Pag ang pinakuan mo ng mata ay problema, nalilimutan mong may solusyon. Lahat ng problema may katapat na solusyon. Pero pastor, wala pong solusyon ang problema ko. Eh di hindi problema yon. Kasi pag may problema, may solusyon. Yun ang ibig sabihin ng problema. Pag walang solusyon, hindi problema, huwag mong problemahin, tanggapin mo. Kaya naman kung minsan nahihirapan ka, pinoproblema mo ang hindi problema. Halimbawa, ang height ko lang po, 3 feet and 2 inches. Problema ba yan? Anong solusyon? Wala po. Di hindi problema, tanggapin mo. Tumungtong ka na lang sa bangko. Ba't mo pinoproblema? Hindi pala problema dahil walang solusyon. Ngayon, kung may solusyon, yan ang problemahin mo. Tumingi ka sa Diyos, ang lakas na malutas yan. Walang hindi kaya ang Diyos. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Bakit may nangyayari sa iba at sa iba wala? Maraming dahilan. Maaring hindi na kalooban ng Diyos para sa kanila, maaring hindi pa yun ang panahon. Pero, ang pinakamalaking dahilan ay ang ating personal na pananalig. Sabi dito ng mga humihingi ng himala kay Diyos, kay Jesus, kung kakayanin niyo po, kakayanin ninyo, natulungan kami. At sabi ni Jesus, kung kaya ko, siyempre kaya ko.
Pero hindi yung kaya ko pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay, nananalig ka ba? Given na kaya ng Diyos. Pero hindi komo kaya ng Diyos ay gagawin ng Diyos kung wala ka namang pananalig. So yung pananalig mo ang susi na magbubukas sa lock ng pagpapala ng Diyos. Yes, may pagpapala sa loob. Meron, kaya niya. Pero ang magbubukas doon ang iyong pananalig. Kaya kailangan nananalig. What are your needs? Tulad ng babaeng yan, may mga pangangailangan tayong lahat. Ewan lang kung merong mas sisidhi pa sa pangangailangan niya, nakakain na sila ng huli nilang pagkain mag-ina at mamamatay na sila. Ewan kung may makakaproduce ng mas malalapad dyan at wala. Therefore, may solusyon ang needs na yan. Nakakita na ba kayo ng banga na hindi naubusan ng laman? Kung yung masabi-sabing wala dahil kakatingin-tingin lang natin, meron. At kung nakabukas ang iyong spiritual eyes, you must have seen it already. Hindi ito kwentong kutsero, hindi ito kwentong barbero, ito ay Biblia na pinag-uusapan natin. Salita ng Diyos, merong banga na hindi nawawala ng laman. At yung bangang yon, pwedeng banga mo sa bahay. Sa katunayan, baka nga kaya buhay ka pa ngayong kapatid kasi hindi naubos-ubos yung banga. Hindi mo lang nahahalata na pinagpapala ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka pinagpapala ng Diyos, dapat matagal ka ng patay. Dapat matagal ka nang namatay sa gutom, nasagasaan ka na ng lahat ng tricycle at tren at kotse, sa lahat ng pagtawid mo sa lansangan, nahulog ka na sa lahat ng kalsada, nalunod ka na sa lahat ng swimming pool, nalason ka na sa lahat ng pinagkakakain mo sa mga tabi-tabi. Buhay ka pa nga, hindi ka ba malaking himala ng Diyos? Tapos nalilimutan natin, yes, himala tayo ng Diyos. Kailangan pa ba talagang may mga trumpeta ng anghel, mga kulog at kidlat at mga kampana para malaman mo naghihimala sa buhay mo ang Diyos? And most of the time, we are ungrateful, blind to the blessings of God dahil hindi tayo nakatingin. O pagtingin mo, mayroong laman, sabi mo, ay, walang palaman. Walang dressing. Nalilimutan natin kasi kuminsan yung pagpapala kasi ang hinahanap natin yung icing, ang laki-laki ng cake na nasa harap mo. Nandito pa tayong lahat dahil katulad tayo ng babaeng ito. Up to this moment, at the very least, hindi na ubusan ang banga nyo. Kahit mga kuminsan napakaburara natin, napakapabaya, kuminsan hindi maingat, pero ayan, buhay pa rin tayong lahat. God can bless you. And remember this, God can bless you even through ravens. Kahit unconventional at unclean, maruruming mga uwak, ginamit ng Diyos para kahit panandalian, buhayin yung kanyang anak na walang makain. So, hindi na kailangan magsilan-silan ka, lalo sa panahon ng pangangailangan. Nauunawaan niya ng Diyos at may ganap at sapat na mga halimbawa sa Biblia. Ang Diyos nga nagsalita sa pamamagitan ng isang donkey. Pinagpala ng Diyos ang mga spies ng Israel through a prostitute, Rahab. Marami mga religyoso ngayon, mas maselan pa doon sa mga karakter sa Bible na pinagpala talaga ng Diyos. Meron pa, walang katrabaho sa buhay, tapos may nag-alok, kaya lang may trabaho pag linggo. Ayaw payagan ng kanyang religious leader na magtrabaho dahil linggo kailangan nasa church. Namamatay ka na nga sa gutom, hindi ka pa tatanggap ng trabaho, di magsimba ka pag Miyerkules, pag Huwebes, pag Sabado. Tatanggihan mo yon? Meron pa nga nagtatanong, paano po yan? Nagtatrabaho po ako sa ganito, ganun. Nasabi po ng leader namin, hindi daw banal yung pabrika na yon, hindi daw banal yung trabaho na yun. May iba ka bang choice ngayon? Wala nga po. Di binibigay sa'yo ng Diyos yan para ka mabuhay kahit panandali. Di maghanap ka ng iba. Pero habang hindi ka nakakahanap, ang gusto mo, magpakamatay ka sa gutom. Patayin mo mga anak mo nakaasa sa'yo dahil ang banal-banal mo. Itong ang propeta pinakain through these ravens. And this prophet, a man, was fed by a widow. Meron bang imposible sa Diyos kung gusto kanyang pagpalain? Kaya sabi ni Pedro, hindi po ako makakakain yung mga yan, marumi. At sabi ng Diyos, huwag na huwag mong matatawag na marumi ang ipinapakain ko sa iyo. Ako ang nagpapakain.
The earth is the Lord's and everything in it. And no one can and should stop God to bless you. Kahit yung pagiging maselan mo na relihiyoso, meron kang dapat tanggapin, lalo sa oras ng kagipitan, at tanggapin mo yon na nanggagaling sa amang umuunawa at nagmamahal sa iyo. Galit na galit ang mga Bible-based Christians sa mga puon-puonan, sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan. Pero yun ay yun lang mga Diyos-Diyosan na rebultong kahoy, or chalk, or calendar, or picture. Pero maraming born-again Christians, evangelical Christians, pero ding puon-puonan at mga imahen. Ano yon? Mga doktrina tungkol sa Diyos na hindi tumpak. A misrepresentation of God through very narrow doctrines is also an idol. Because the definition of an idol is a misrepresentation of God. So when you misrepresent God, make God angrier than He is, make God look more strict than He is, you are actually creating an idol and you are worshiping an idol. Parehong bawal lang yun. Isang galit na galit ka sa rebultong kahoy, rebultong bato, pero may rebulto ka wala sa utak mo, doktrina tungkol sa Diyos na mali. Baluktot, salungat, sa tunay na imahe ng Diyos na mabait, mabuti, maunawain, mapagpatawad. So, you could be blessed by God even through an unlikely source. May nagtatanong pa, paano po pag may nag-donate ng tithe ng napanalunan niya sa loto, tatanggapin niyo po ba? Sabi ko, aba, yes, dalian. Galing po sa loto. Galing po sa kanino lahat ang pera sa mundo? Ibig mo sabihin, i-examining ko pa ang lahat ng nagtatithe dito? Nasa Diyos yun at nasa nagbibigay. At kung galing man sa hindi maganda, dahil ibinigay niya sa maganda, hindi gumanda. Hindi ba galing din tayo sa dilim, hinugot sa dilim? Galing din tayo sa hindi maganda? Pero dahil sa Panginoon, gumanda ang situation natin. Lahat na papaganda ayon sa puso at ayon sa layunin. Huwag sobrang maselan. Wala na ng trabaho, magbibitiw pa sa trabaho dahil sa religious arte. Lalo kung may pananagutan ka, may mga pakainin ka sa buhay mo, tanggapin mo yan bilang pagpapala sa Diyos. At kung hindi ka masyadong komportable, di maghanap ka ng iba, pero habang wala pa, bakit ka naman tatalon from the frying pan to the fire? Na nasa banig, lilipat sa sahig, sabi ng matatanda. Don't be so squeamish. Minsan, mas baselan pa tayo sa Diyos. Mas banal pa tayo sa Diyos. Kasi meron tayong mga paniniwalang hindi naman totoo dahil nahuhubog ang paniniwala natin sa Diyos through doctrinal idolatry. Idols din yun. Dapat din yung basagin. Dapat ipakilala ang Diyos kung sino talaga siya at kung paano siya nagpakilala sa Biblia. Hindi lang siya isang snapshot. Yes, there were moments when God was strict. There were moments when God was angry, but those were just snapshots. Parang snapshot ng balance nyo sa bangko. Hindi ko may laman yun. Nung nag-apply kayo ng visa, ibig sabihin may laman pa yun ngayon. Di ba? Naiiba-iba rin yun. Maraming snapshots ang Diyos. Hindi siya pwedeng ikulong sa isang snapshot lang. Dapat malawak ang pagtingin mo sa Kanya kasing lawak ng presentation ng buong Biblia sa Kanya. Don't limit God. So do not focus on your needs, but focus on the giver, the Lord. So are you needy? Anong mga pangangailangan ninyo? Anong mga kalungkutan ninyo? Anong mga kasalatan? Hindi yan excuse para maging masama. Hindi yan excuse para maging masungit. Hindi yan excuse para maging maramot. Lahat tayo may hinihilang buntot. May mga pabigat sa buhay, pero hindi excuse yun para ilabas mo yung sungay. Mas may hinihila kang bigat, mas gumaganda pagka kagandahang loob, kagandahang asal ang ating ipinapakita. Kahit na mga problema ka, pwede kang umiti. Kasi ang pagsimangot naman, hindi masosolve yung problema mo eh. So huwag tayong pabigat sa sobrang mga dami ng mga issues. Huwag nating lilimutin ng Diyos kasi siya ang laging tumutulong sa atin. At kaya niya tayong tulungan kung iibigin niya. Yung puso natin ang ilagay natin sa tama. Makinig tayo sa udyok ng Espiritong Banal. Huwag tayong matakot sa famine. This widow survived it.
And there's no reason why anybody cannot, basta tayo kakasihan ng Diyos at pagkakalooban niya ng pagpapala. So sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo manalig, at yung turo niya ang ating sundin. Ama namin, salamat dahil kayo'y laging nandyan, hindi nag-iiba. Sa katunayan kami ang patunay na kayo'y himala. The mere fact that we're here now is a testimony to your miracles. Many miracles. Turuan niyo kaming mabukas ang isip, ang mata, na sa inyo nakatingin, nananalig sa inyo at sumusunod sa inyo, hindi nagpapagulo sa pananakot ng sanlibutan para maghari ang inyong kapayapaan sa aming puso. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sa ilang saglit, ang iba pang mga kahulugan nito sa ating buhay. Bow before the Lord. Be at peace with the Lord. Close your eyes if it helps you to focus, and thank God for the many ways that He had made miracles to bring you today here. And He will bring you tomorrow to where you should be, because God is the same yesterday, today, and tomorrow.